Sa puntong ito, kasama po natin ang isa sa mga evacuee dito, si Aling Hilda. Siya po yung kaninang may anak na may sakit na hydrocephalus. Hilda, kanina pinaliwanag ng mga local officials na yun nga, may pondo na sila, meron ng design para sa mga bahay, pero panahon na lang yun hinihintay. Ano reaction mo dito? Siyempre po, kung may pondo na at saka kung may proyekto na din naman sila, ba't di pa nila uumpisahan? Kasi po, lahat po kami dito evacuees, gusto na po namin umuwi sa mga lugar namin. Kasi hirap din po magtiis dito. Kasi paano po kami mag-uumpisa kung wala pa po kaming bahay? Yung permanenteng bahay po talaga. Oo, meron lang, pinapaliwanag nila, merong time frame lang. At kumbaga, yun na nga, panahon na lang yun hinihintay bago ma-release yung pondo. Tapos yung disenyo para siyempre may iba-ibang tribo, may badyaw, malapit dapat sila sa dagat. Yung mga gusto nakatayo sa nakaposte yung mga bahay. So anong masasabi mo dito? Siyempre gusto namin mabilisan, kung pwede lang as soon as possible. Kasi ilan buwan na rin po kami dito. Halos maglilimang buwan na po kami dito nagtitiis. Tapos yung iba, hindi rin po nakakapaghanap buhay kasi nga wala silang permanenteng bahay. At siguro yung anak mo rin, importante na madala na sa bahay namin talaga. Sa ospital din, sa ospital para ma-address yung paglaki ng ulo niya. No? Opo, para po medyo huminto na yung paglaki ng ulo niya. Oo. Sa ngayon, kung ikaw ang tatanungin bilang sa evacuee, ano ba talaga yung pinakapangunahing pangangailangan dito sa inyong lugar? Dito po, sa evacuees. Tubig? Problema pa ba ang tubig? Paminsan po. Actually po, yung unang-unang problema talaga dito, syempre yung pagkain at saka tubig. Sabay po yun, pagkain at saka tubig. Kasi simula po nung tinanggal ng DSWD yung food pack, medyo naghirap po. Medyo yung iba, halos din na kumakain. Yung iba, twice a day na lang. Kasi hindi mo rin kasi masasabi, pag pera na talagang inabot sa'yo, yung iba, nagagastos ka agad. Unlike pag food pack, may naiipon, tapos may pumapasok, pagkain pa rin. May malaking pagkakaiba talaga yung pagkain sa pera. Okay, siguro panghuling mensahe para doon sa mga kakapanood na opisyal, lalo na sa national government. Ano gusto mong paabot sa kanila bilang isang evacuee dito sa Grandstand? Kung maaari lang po, yung proyekto nyo na ibalik sa amin yung bahay namin o yung gagawin yung bahay namin, sana po, bilis-bilisan nyo na lang. Kasi po, mahirap din po yung magtiis kami dito na aabot pa po kami ng 1 taon. Baka po, hindi lang 60 evacuees ang mamamatay. Baka po, magulat na lang kayo, lahat kami wala na. Yun lang po. Okay, maraming salamat. Si Hilda, isa po sa mga evacuee dito po sa Joaquin Enriquez sa Grandstand dito po sa Zamboanga City.